Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magkano kanyo yung libro ni Katunying? Abay, pinag-iisipan baka daw pwedeng 3.25. Ayan. Kaya lang may kasamang kape. Ayan, kapeng coffee drop dun sa Katunying. Anong sabi mo manong Johnny Ponce Enrile, ha? Don't rock the boat. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon sa Friday, TGIF mga kuya mga ating yung mga government employees, ha? Ayan, okay ba sa inyo, ha? Ang pasok sa opisina ay alas 7 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayan. Yan ang iminumukan ng pinakamayamang chairman ng MMDA, si Chairman Don Artes. Pero sa magitan ng tahanan ni ang gusto namin na lakay ay yung sinasabi ng Department of Agriculture na 38 pesos kada kilo ng bigas. Abay, kaya ba yan, Secretary Francisco Chu Laurel? Palagay ko, kayang-kaya yan. Si NIA Administrator nga, Val Gonzales, mag-report ka nga. Ngayong araw ng Biyernes, tuloy ba yung kadiwa dyan sa may Quezon City? Malapit sa circle na 29 pesos kada kilo ng bigas, ha? Abay, mabuti pa yata, doon na lang tayo bumili sa NIA, ha? Yung kadiwa ng NIA, ha? National Irrigation Administration. At sigurado pang mabango mga misis ang kanilang bigas kasi yung kanilang binenta last week ng 29 pesos per kilo, bagong ani na ating mga magsasaka, ha? Ba't hindi natin tangkilikin ang mga iyan? Yan ang mga dapat. Uy, good morning sa ating nasaan andyan na ba si Secretary Benny? Ayan. Uy, mga kuya, ha? Ayan, yung mga tambay dyan at gustong abay parang gusto mag-apply dito. Pwede ba tayo rito, Malo? Hindi ba tayo overage dito? Kasi ang Finland daw pumahabigyan nangailangan ng Pinoy workers, ha? Na ang buwan ng sweldo ay 120,000 pesos. Naku, Diyos ko po, ha? Abay, yung 5,000 na sweldo ko isang buwan ilang 5,000 na itong 120K. At ang maganda rito mga kuya, mga ateng, abang mga misis, mga kuya, pwede rin isama ang pamilya, ha? Wow! Nasa ating, sige nga, alamin nga natin, siyempre, sino ba ang nakapag-abroad ka na? Ang laki-laki pa ng sweldo, 120,000 pesos. Saan mo kikitain yan? Alamin nga natin kay Labor Secretary Benny Laguesma. Ayan. Siguro ang tanong natin dito, mga kuya, mga ating, ano ba mga posisyon ang pwede applyan dyan? Saan na pwedeng mag-apply? At kung pwedeng isama ang pamilya, paano yung may mga anak na 10? Ayan, 12. Pwede bang isama lahat yan? Pati ba mga maliliit? Nasa ating linya si Labor Secretary Benny Laguesma. Secretary Benny, sir, magandang umaga po at TGIF. Thank God it's Friday.
Magandang umaga, Lakay Mayor Deo. Magandang umaga din po sa iyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Maraming salamat po at ako rin na nagitla dito, Secretary. Ha? Ayan, ang ambassador ba ng Finland nakipag-ugnay na po sa DOLE at ipinalam po ang ganitong opening sa mga Pinoy workers natin, Secretary, sir? Actually, Lakay Mayor, ang principal na ahensya o departamento ay ang Department of Migrant Workers at Employment. Subalit, kahapon ay nagkaroon din po kami ng pagpupulong noong kanilang minister ng employment at saka industry kasama yung ambassador ng Finland. Oh. At bahagi ng tinalakay namin, yung nabanggit mo, although sinabi ko sa kanila, yan ay principal na responsibilidad kung ang pinag-uusapan ay migration ng ating mga overseas Filipino workers. Nabanggit niya yung napag-usapan namin, yung mga usapin na may kinalaman sa anong pangangailangan nila, lalo na dun sa Helsinki, yun yung kanilang kapital. Yung Wow, kapital Helsinki. Lakay Mayor, kasama nila yung mayor mismo para Wow. mag-mark ang kanyang lugar at ang mga pangangailangan ng kanilang bansa. At ano daw po ang mga opening na trabaho doon na Secretary Benny Laguesma, sir? Pangunahin sa kanila yung may kinalaman sa healthcare and health-related services. No? Mga nurses. Yes, mga nurses. No? Sabi ko, kasama kayo dun sa mga iba pang mga bansa na nabisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapaabot ng ganyang klaseng pakiusap o concern na kailangan nila ng mga Filipino healthcare workers, particular mga nurses. Kasi itong mayor ng Helsinki, yung meron siyang kapatid na 93 anyos yata, Lakay Mayor. Wow. At Filipino ang nag-aalaga. Wow. So, impress yan. No? At sabi ko sa kanila, kami naman kako ay hindi nagbabawal o mag-prevent ng mga aming manggagawa na may layuning magtrabaho sa ibang bansa. Kasi hindi kami masyadong competitive in terms of salaries and other benefits. Tapang yung sabi ko sa iyong introduction na kay Mayor Deo. Opo. Well, pamilya. Hindi ko lang alam kung buong pamilya o extended. Paano yung maraming anak? Opo. Dagdag yan na kay Mayor Deo, kasama din yung mga may kinalaman sa turismo, hotel, food services, no? So, parang kasi meron din silang pangangailangan dito sa ating IT. Dahil ang sabi nila sa akin kahapon sa aming talakayan, tinataya nila na merong hubigit kumulang mga 15 milyon na mga ikangay yung papunta na doon sa ikangay pag-senior, maging SLP. At hindi naman ganun kabata ang kabilang populasyon, hindi kagaya ng Pilipinas na may advantage sa demography at medyo sabi nila talagang apat daw yung bansang kanilang tinitignan. Pero pangunahin sa kanila, may consider ang bansang Pilipinas. Ayun, napagaling So, bukod sa mga nurses sa medical profession na Secretary Sir, sa mga kung sa tourism, di sa mga mga hotel workers, ayan, sa mga restaurant, ayan, marami tayong graduate ng HRM dito. Ayan, hotel restaurant management at saka ayan, yung mga nasa hotel. Yes, tama ka dyan, Lakay. Bahagi din yun yung nabanggit nila at nasabi din nga yung may kinalaman din sa information technology, kailangan din nila ng mga manggagawa. So, kami naman sa bahagi ng Department of Labor and Employment, ang aking ipinaabot na mensahe, mas interesado ang DOLE kung sila ay maglalagak ng puhunan dito sa Pilipinas. Mabigyan ng pagkakataon ng ating mga manggagawa na talagang ang kanilang layunin makahanap ng dekalidad na trabaho dito sa ating bansa. Ayan, pwede nang buhayin ulit yung sikat na Nokia nung araw. Ano ba ang pwede nilang i-invest dito sa Pilipinas from Finland, Secretary Benny, sir? Bahagi siguro yung dito sa digital economy sa ating dahil mahalaga po na sa ating yung
digitalization. At alam mo, natignan ko din sa record ng DOLE na kay Mayor Deo, Opo. yung kung merong mga nagtatrabaho dito na taga Finland o Finnish, no, yung tawag nila Finnish, no. Mhm. Meron pa lang sa record ng DOLE, particular sa Bureau of Local Employment, kumikit kumulang mahigit na 170 Finnish ang nagtatrabaho dito sa ating bansa, no. Talaga? Mhm. At sila ay nakabase sa National Capital Region, sa Region 7 at sa Region 4A, no? At sabi ko siguro dahil meron naman pala kayong mga national na rito sa Pilipinas, talagang seriously consider ninyo yung paglalagak ng puhunan. At kung meron man dito na kayong mga kumpanya, sana dagdagan pa yung investment sa ganon, makatulong din sa paglago ng employment opportunity sa Pilipinas. Hindi lamang yung sila ay mangingipang bansa, pero kami tinatanggap na bahagi yan ng ating kolaborasyon, ng ating partnership. At kami naman susuporta sa DFW, sa Department of Migrant Workers, particular sa paghahanda ng ating mga manggagawa na pupunta sa nasabing bansa. Sila ay pag-arit. Sa ganun naman talaga mamitin natin yung kanilang impresyon at pagkilala sa mga manggagawang Pilipino na napakahusay daw at hindi sila nagkakaroon ng problema. So, sabi yan naman po talaga ang layunin ng ating mga OFWs pagpunta sa ibang bansa, makapagtrabaho ng maayos at mabayaran ng tama. At siniyak nila sa akin na kay Mayor Deo na ang Yes, sir. treatment nila sa ating mga manggagawa ay parang treatment nila sa kanilang sariling manggagawa. No? Ang galing. Ito mga original na batas nila, applicable din daw sa ating mga overseas Filipino workers na maaaring palaring makapunta sa Nako, eto na ngayon, Secretary Sir. Marami na nagtatanong. Pakitanong naman kay Secretary Benny. Ayan, kailan ba yung may opening na ba ngayon? Saan pwede mag-apply? Ayan, Secretary Benny. Lakay Mayor Deo, sila po ay nagkaroon din ng pulong kahapon ng Department of Migrant Workers, no? Opo. Sa pangunguna ng Secretary Kakdak, no? Siguro yung mga detalye sa susunod na mga araw pwedeng ipalabas siya ng Ayun. At ganon, magabayan ng ating mga prospective job seekers na pupunta sa Finland, hindi naman sila mabiktima legal recruiter o magpapanggap na sila ay merong link o koneksyon upang makapag-ibang bansa ang ating pong mga manggagawang Pilipino. Ang akin pong gustong ipaalala at ipayo sa kanila, tayo po ay laging makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers dahil sila mismo ang makakapagbigay sa inyo ng informasyon sa mga detalye. At alam ko po na ang proseso ay mabilis kasi masyadong seryoso itong dedikasyon ng Finland na kay Mayor Deo. Opo. Malaki ang dedikasyon nila mahigit 20 yata sila. At pero ang pumunta sa akin sa Department of Labor and Employment kahapon ay 10 sila ang aking pagkakataon. At naghati sila. Pero nando doon talaga yung napakalaking interest na makuha sila ng mga manggagawa galing sa Pilipinas. Sa katunayan, yung mayor ng Helsinki, tapos siya na sana ma-seriously consider na kami ay makabahagi doon sa mga lumalabas na manggagawa papunta sa ibang mga bansa. At ang sana, maging preferred choice of destination. Yan yung ulit mga patanabitadong mayor ng Helsinki at sabi ko, baka pwede ba yan ng mga senior na kagaya ko? Pwede sa may McDonald's ba doon? Jollibee? Anyway, kasi kadalasan po yung mga seniors dyan tinatanggap mga fast food. Yung Lakay Mayor Deo. In fact, kami may partnership kami doon sa dalawang kumpanya na nabanggit mo. Kung saan senior citizen ay tinatanggap bilang mga manggagawa. So, hindi natutuwa kami kasi pinoconsider nila yung health and safety at saka yung physical na pangangailangan nila sa trabaho. So, ang mga senior citizen na na-employ dito sa dalawang nabanggit mo na kumpanya ay talagang may kagaanan ng trabaho at inaakma o tinutugma doon sa kanilang physical at mental na kapasidad. No? So medyo
sana yun na magtuloy-tuloy at yung ibang mga kumpanya, mainggan nyo rin na bigyan din ng pagkakataon ang atin pong mga senior citizens. Subalit alam natin, marami pa rin tayong dapat asikasuhin may kinalaman sa mga kabataang manggagawa natin. Actually, Secretary Sir, hindi po lamang mga senior citizens. Nagulat ako nung namili ako minsan sa Uniqlo. May mga PWD sila, Secretary Sir, yung nasa cashier, deaf and mute. Ayan, oo. Nagulat ako ba? Nag-employ pala sila ng PWD rito na deaf and mute. Yes, yung mga persons with disability, yung kanilang kaalaman, gaya na sabi mo, kahera, no? Opo. Naman kailangan na yung makatinig, makapagsalita. Tiyakin lamang na tama. Marunong sila sa accounting, marunong sila Opo. sa mathematical computation. Nag-hire po, hindi lamang po yung nabanggit ng kumpanya. Opo. Kasi encourage din po namin yung ibang mga business organization sa pamamagitan ng kanilang mga member employer na dahil ng pagkakataon kahit na hindi man malaking bahagi ng porsyento ng kanilang workforce ay bigyan po ng espasyo yung ating pong mga persons with disability. At kami rin po ang programa ng DOLE bukod po sa senior citizen, persons with disability, pati po yung mga persons deprived of liberties, na yung PDL. bayan, yung buhay. Ang karamihan po ng kanilang naitaabot namin assistance sa kanila, may kinalaman sa livelihood project. Kasi alam naman po natin na minsan merong stigma din kung ito po ay nagkaroon ng record. Pero dapat magkaroon din ng pagkakataon na mabigyan sila makabalik bilang produktibong bahagi ng ating lipunan. Ayan, Secretary Sir, may tanong dito sa ating listener. Epektibo na raw po ba yung taas sahod ng mga kasambahay dito sa Metro Manila NCR, Secretary Sir? Opo, January 4, Lakay Mayor Deo. January 4. January 4. At kung meron pong, siyempre makikita po yan siguro doon sa panahon ng pagbabayad para po sa buwan ng Enero para makita po ng ating mga kasambahay kung yan po ay nailagay na input na doon sa kanilang sweldo. At kung meron po silang concern, kami naman po ay pwedeng magpaabot ng assistance upang mabigyan po namin ng gabay ang kanilang employer na meron na pong bagong minimum wage rate para po sa mga kasambahay sa National Capital Region. At actually, sa pagkakatanda ko, Lakay Mayor Deo, mga 9 na regions na ang meron pong ipinalabas na wage order may kinalaman sa karagdagang sweldo ng ating pong kasambahay. At ang range niyan ay from 500 to 1,000 na additional. No? Sa ila ngayon, sa NCR, ang existing na minimum wage rate ng kasambahay ay 7,000 na, Lakay Mayor Deo. Secretary Benny Lagosma, sir, maraming salamat po. Magandang bagay ito. Thank you and good morning. Thank you sa Friday, Secretary Benny, sir. Maraming salamat din, Lakay Mayor Deo. Mabuhay po ang inyong programa at have a happy weekend sa iyo at sa iyong pamilya. Magandang araw po. Happy weekend, Labor Secretary Benny Lagosma. Apply na tayo. Hintayin daw po yung guideline siguro kung saan po mag-a-apply kasi dami na nagtatanong kaagad dito. Saan ba pwede mag-apply? Ayan. Aba, pwede pala ang pamilya, ha? Huwag lang yung pamilya isang barangay ang miyembro, ha? Baka asawa, ayan, misis, ayan, baka pwede siguro kay mister, ayan. So, nurses po, mahabigan ang priority doon. At mga hotel workers and restaurant, yung mga involved sa tourism. Kesa sa mga Middle East countries na pumunta ating mga OFWs. Abay, dito na sa Finland. Ayan. Libre cellphone pang Nokia. Babalikan natin ating mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest mula kay Pangulong Marcos? Pero bago ang mga yan, alam nyo naman dito sa DCRS po, mahabigan, tapos na ang Pasko. Pero dito sa amin, Pasko pa rin at meron pa rin kaming Santa Claus.
Andito pa rin po ang Santa Claus ng Bayan sa ating programang Bagong Taon, Bagong Pera. Ayan. Bagong lakas, ha? Bagong taon, bagong pera, ha? Mula sa ating Nunang Bayan, Sherwin Alfaro. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Ganyan po kami rito sa DZRH Mahabigan ni MBC, ha? Araw-araw Pasko, ha? Kaya give love on hindi lang Christmas Day, ha? Give love every day. Ganyan po, mami, kailangan good vibes po tayo, ha? Di ba, mga misis? Para lahat happy, ha? Di ba, Bishop? Uy, pati ko nga pala yung aming bossing dati, ha? Sa mga motel, ang dating Anito King. Ayan. Ngayon ay Bishop na ngayon. Si bossing Widen Anito King. Happy birthday, Boss Widen. Ayan. Binabati ka ng mga Anito Boys. Halina Boys. Akasha Boys at Victoria Boys. At pati yung mga nalipat ng Sogo. Ha? Binabati rin po kayo ng happy birthday. Narito ang Nino ng Bayan. Nasaan ba ang Nino ng Bayan ngayon? Saang lugar siya sa Metro Manila? Ninong Sherwin, Santa Claus ng Bayan. Saan ka mamigyan ng bagong pira ngayong bagong taon? Sherwin. Ako, Lakay, talagang naniniwala ako sa'yo na Bakit? pati si Mama Mary nakikinig sa'yo. Ala. Dipiyansa. Bakit? Dipiyansa Barangay 103 sa Pasay. Dahil habang naka-display ngayon si Mama Mary di sa harap ng bahay ni dating kapitana, pangalan niyo po? Catalina Belamide. Ni Oh, dating Cheron Belamide. Ayan, no, katabi na yung kanyang radyo. Wow, ganda naman ang transistor mo, ate, kapitana. Si yung bago naming chairman. Dati, tatlong termino kayo naging chairman dito at Lakay. Alam mo ba, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakikinig si chairman, dating chairwoman, dito sa mga programa sa DZRH. Sino mga paborito yung pinakikinggan? Kasi nung araw, Joe Taru, Rick Rodam, Hill Brazil. Wow. Ngayon, si Deo Makalma at Ba? Sister N ng Damdamin ng Bayan, 8 to 10. Aba. Lakay ng kodigo, ha? Dahil gusto niya Love you, kapitana. Lahat yan. Ayan ang kanyang kodigo, ayan, o. Ano pa yung mga sinulat mo? Attorney Cam, nakikinig ako 6 p.m. Aba. Cherry, Attorney Cam, Cherry, Adam Molina. Aba, talaga alam na Yan alam. ang paborito kong istasyon. Alam na alam ni Kasi kapitana. nagkakaedad na tayo, nag-umpisa tayo kay Chadedi, Wow. Yung Rick Radam. Rick Radam, Opo, oo. Hill Brazil, Hill Brazil. Sakay, may roll call natin. Mga Deo Makalma, Sister N, Aba. Damdamin ng Bayan, 8 to 10. Aba, galing naman ni kapitana. Oo. Ayan na. Pero ngayon pong hindi na pa graduate na pala sa pagiging kapitana. Baka di ba kayo tatakbong konsehal o kaya mayor ng Pasay? Ay, hindi na. Bakit? Wala na, ayoko na. Matanda na ako eh. Batang-bata pa kapitana. Matanda na ako. Nakasali ako sa Philippine Red Cross ng Pasay City. Oh. 83. Oh, batang-bata. Parang 60 years old lang kayo, kapitana. Ayan, ano ba sikreto nyo? Pag tinignan mo sa personal, parang 82 lang. Ito pong ginagawa niyo, anong pinimaintain niyo para magmukhang bata po? Sumasali lang ako sa mga organization. Gaya ng DEC ng Santa Clara, Wow. Montepalco, DEC po. Yung pinakita natin kanina, Mama Mary, po si Santa Clara, Mama Mary ng Santa Clara. DEC area po. Unit leader po ako doon. Ayun. Wala na po akong ginagawa, kundi sa maglingkod sa kapwa, lalo na nangangailangan ng dugo
sa Philippine Red Cross, Wow. Pasay City. Aba, matutuwa si Senator Dick Gordon sa inyo niyan. Ayan, at dahil napakatuloy pa rin po ang paglilingkod ninyo, Kapitana, kahit wala na kayo sa serbio sa barangay. Kung nakakailangan ng dugo, Ayan, ang kailangan dugo. Ayan. kaya sa Philippine Red Cross, yung magdo-donate ng dugo sa Philippine Red Cross ng Pasay City, ang admin namin, si G. Arieta. Ayun, oo nga pala. Yung una kong bakuna ng COVID dyan sa Pasay Philippine Red Cross dyan sa Pasay, ha? Ayan, mabuhay po yung mga taga-Pasay. Red Dahil Cross. dyan, dahil paborito mo sila kay Deo, eto, medyo donate din kami. 1,000 pesos. Ay, thank you very much. Thank you very much. Ayan. Tulog ng langit. Walang hanggang pasasalamat sa DCRH sa pakikinig ko mula nang bata pa ako hanggang ngayon matanda na ako. Biruin nyo, at dahil yan, bukod dyan sa... Kasing edad ng DCRH. May vitamin E din kayo yan. Walang hanggang vitamin E. Yan kayo ng asawa ko sa January 26. Wow, tama-tama pala. Andun si Kuya. Kinukuha na natin yung vitamin E. Ayan. Inabot na yung vitamin E. At niya sa isang linggo. Eto dahil birthday. Eto may panghanda na. May Rich Grocery. Kaya na para sa inyo. Maraming salamat sa inyo, Sir Deo Makalma. At saka si Sister L. Napakaganda. Wow. Ang boses niya talagang Kaya ang damdaming bayan ay ang magpapahaba ng buhay ko. Nako, maraming salamat Kapitana Catalina. Mabuhay pa kayo, Kapitana, ha? Sana umabot pa kayo sa edad ni Manong Juan Ponce Enrile. Umabot kayo ng 200. Hopefully, sa paglilingkod sa Mother Mary. Ayan. Okay nga, Rod. Hindi lang si dating Kapitana Catalina ang nakasuling sa Israel dahil may lumapit sa atin. Aba. Pero po, salamat po, ha. Meron pa dito, Lakay. Asan? Talaga namang tuwing umaga daw, hindi raw siya mapakali kapag Malakas. bubukas ang radyo. Malakas din ba yung kanyang radyo? Lakas luma na pero malakas pa rin yung radyo. Aba, Bahay natin. Dito Radio yan, Well siguro yan, Fiscal Relio. Ayan, Lakay, ito yung radyo ni Tatay. Tignan mo naman, luma na yan na... Aba, oo nga, ano. Na. Pero malakas Inaamag na speaker. Pati Warrington. Mario. Mateo. Tatay Mateo, palagi kayo nakatulong sa DCRH. Araw-araw. Ba? Madaling araw. Mga madaling araw, naka-DCRH ka. Oo, nakikinig na ako. Ang sino pa po rito mga announcer sa umaga? Iyo Makalma. Aba, bigyan ka agad ng premise si Kuya Mateo. Ayan, 1,000 para sa'yo. At syempre, bigyan din natin ng pampalakas sila. Siyempre, vitamins. 75. Opa, tapos si Kuya. Lang, Lakay. Bigyan natin ng vitamin E. Ayan. Ayan ang vitamin E. Para sa inyo yan, Tatay. At syempre, meron ding DCRH Grocery. Yan para sa inyo, ha? Para sa inyo, ano masasama natin kay Lakay Deo? Maraming salamat sa DCRH kay Lakay Deo Makalma. Ayan. Talagang abang na abang to kanina pa nung makita ito sa akin ba nakikita ito sima tao abot ng Japan tong DCRS lakas sa frequency. Opo. Araw na kay abot tong ng Japan. Oo nga. Meron mo nga naman Japan kay dati. Dati sima ako. Oh, Seaman. Dati doon. Siguro dahil Seaman si Tata Mateo naging Seaman, ang dami siguro naging girlfriend bawat perto, ano po? Marami ka rin naging girlfriend? Marami! Abinado! Yan ang totoo. Nagsasabi ng totoo lang. Asa pa si Nisi? Hindi naman nagdidinig sa nasa naman ito radyo lang kayo. Saka graduate na raw, graduate na. Graduate na, pero ngayon matino na. Ayan. Wala na. Ubus na. Ubus na yung ipon sa Siman. Ubus na. Ubus na eh. Hipo-hipo na lang. Ayan. Dito lang sa bahay. Dito na lang. Kaya ako. Kay Misius. Nagtawa na raw siya. Kay Misius na lang siya talaga. Ayan. Kaya sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi kayong tumutok sa DCRH. Bagong taon, bagong lakas.
Como parang singlakas si Tatay Mateo, malakas pa rin sa pakikinig sa DZRH. So, sa mga malakas ang nakikinig, pwede kayong sumali at manalo sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas po. March number 6, Sherwin Badal para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong ng Bayan, Santa Claus ng Bayan, Sherwin Alfaro mula sa Pasay. At retired seaman na raw si Kuya Mateo. Batiin din natin yung mga golfers ng Manila Golf and Country Club. Lalo yung mga miyembro ng Hipo-Hipo. Abay, talo pala yung mga taga Alabang Golf and Country Club kung sila ay merong asshole na grupo dyan. Abay, dito pala sa Manila Golf Hipo-Hipo, ha? Bossing Michael is my guy. Baka miyembro ka dito sa Hipo-Hipo, ha? Kayo tinawag na Hipo-Hipo, ha? At meron ding mafia, ha? Alang yan naman, ha? Iba rin ang mga grupo ng mga bilyonaryo, mga multi-millionaire na golfer sa Manila Golf Club, ano, ha? May grupo ng Hipo-Hipo, meron pang grupo ng mafia. Anong klaseng mafia kaya yan? Babalikan po natin ilang pang mga report. Sandali lamang, Miss Let. Kumusta si Manong Johnny, ha? Ayan. Abay, na high blood yata ang Manong Johnny. Kulang, Manong Johnny, ha? Makalma lamang apo, ha? Ano ang latest mula sa Malacanang, Miss Let? Mr. President, i-extend mo nga daw ba ang term ni Apo General Marbil, ha? Sabi ni Secretary John Vic Remulla ng DILG kahapon, nirekomenda yata ang extension ng term ni PNP Chief General Romel Marbil. Oras, mga taga Supreme Court, good morning. Good morning, Justice Joe Lopez. Justice Rosario. Justice, siyempre, ha? Ang gigolan ng Supreme Court. Maida sa Marquez, Samga Erlan. At Justice Japardi Maampaw. Oras CJ, Chief Justice Alex Jesmundo. Bilis naman na oras, alas 8:42 na kaagad. Ang balitang ito. Oras, Sister L. Alang niya, ha? Iniwanan tayo nating partner, ha? Abay, saan ba nagpunta ito, ha? Disneyland ba sa Hong Kong? Aba, talaga namang ibang makipag-date itong si Sister L, ha? Hong Kong pa? Ikaw lang. Sandali lamang, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest na schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Out of town din, ha? Ayan. Akala ko out of the country, ha? Ayan. Pero sandali lamang, ha? Ayan, baka magtampo yung mga kaibigan natin dyan sa Court of Appeals. At mga taga Supreme Court lang daw ang binabati natin. Di batiin din natin si Court of Appeals Associate Justices De Quiros, Bong Pasqua. Hapo Justice Pasqua, ha? Kumusta ti Pasqua yo, apo? Ayan, madiha ka nung nagpakita, di Pasqua. Dragon Group, ayan. May binabati natin si Justice Max De Leon, Justice Leo Batan, Justice Ruiz, Justice PJ Romy Barsa, ha? Ayan. At former Justice Danton Becer. Siyempre, batiin din natin yung pinakamaganda news ng Court of Appeals. Hi, Justice Sempio, good morning. At speaking of Justices Mahabigan at Malacanang, alam po niyo Mahabigan, may nagpuntang mag-asawa dito sa DCRS kahapon ng hapon. Abay, may panawagan sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Governor Eli Remolona, ha? Abay, itong mga nagpunta po rito ay mga depositors ng isinarang Ama Bank, ha? Itong Ama Bank ay pag-aari ni Ambassador Amable Aguilos ng Ama Computer School. May bangko din pala siya, ha?
Abay, ito ipinasara pa lang ng Bangko Sentral noong November 2019. Dahil may problema daw po sa liquidity. Ayan. Kulang ba sa cash? Ha? Ayan kaya lang po mahabigan. Siyempre, yung mga depositors nagreklamo, ha? Paano yung kanilang deposito dyan? At ang may-ari din, owner and chairman ng Amabank na si Ambassador Amable Aguilos, nag-file ng kaso sa korte, umabot ng Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, ang decision, abay, i-reinstate. Ayan, buksan muli ang Ama Rural Bank. Abay, to full operational status. At yan ay inaffirm din po ng Supreme Court noong August at 6, 2024. Last year, ha? Ayan. Ang problema po ayaw yatang sumunod ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Time pala ni Governor Gigulo ipinasara ang Ama Bank. Noong time ni Governor Ben Gigulo Diokno as Central Bank Governor. Pero ang tanong po rito, siyempre, yung mga depositors, mga senior citizen na yung nagpunta po rito sa DZRH. Yung ibang kasama na ng mga senior, Governor Remolona, ha? Abay, Justice Gismundo, sir. Abay, yung mga depositors na senior citizen, namatay na, ha? Paano yung mga deposito nila, ha? Kaya mga senior na nagpunta po rito, mahabigan, ay itago natin sa pangalang Manang Maura Datuin, ha? At yung mga kasama niya, yung mister niya, ayan. Baka mamaya yung pera naming kakarampot hindi na namin mapakinabangan. Kaya pwede ba ipanawagan mo sa Central Bank? Sabi niya, actually, nanggaling pa po sila sa Malacanang mislet, ha? Ayan. Sumulat sila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yung complaint section sa Malacanang ay sumulat din sa Bangko Sentral. Kaya ang tanong sa Bangko Sentral Governor Eli Remolona, meron ng desisyon ng Supreme Court, ha? Buksan muli ang Ama Bank yan sa may Mandaluyong. Para mag-operate ulit at siyempre, ang pinakamatindi dyan, maibalik po ang pera ng mga depositors. Ayan, kawawa naman sila, ha? Ayan, abay, 2019 pa sila naghahabol-habol. O nga naman, pandemic pa, ha? 2019 hanggang 2024, abay, ilang taon na, ha? Abay, 2025 na, 6 years. Diyos ko. Kaya sabi ni Manang ni Lola Maura Datuin, sige nga, ading ko, ha? Barok, ha? Ayan, ipanawagan mo nga. Baka mamaya, di namin pakinabangan yan. Baka mamaya, sunduin na kami ni Lord. Yung pera namin pinagpaguran, andyan pa rin po sa Ama Bank. Ayan, kaya Bangko Sentral, abay, sundin po ang utos ng Supreme Court. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang, ang Pangulong Marcos. Biyaheng Leyte ngayon. Aba, ano bang meron sa Leyte, ha? Babalik ba si Douglas MacArthur? Aba, ito ang unang out-of-town na activity ng Pangulong Marcos ngayong 2025. Anong meron sa Leyte at bakit pupunta doon ang Pangulong Marcos Mislet? Let Narciso mula sa Malacanang, please come in. Lakay pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng Yolanda Permanent Housing Program sa lalawigan ng Leyte. Lakay, ito ang unang out-of-town activity ng Pangulo ngayong taon. Alas 10 ngayong umaga inaasahan ang dating ni Pangulong Marcos sa Burawen para sa pag-turnover ng mga pabahay. Nabatid na 8 proyekto na sa ilalim ng programang permanenteng pabahay sa mga biktima ng Yolanda ang nakumpleto sa Leyte, Samar at Biliran. 3,517 housing units ang ipagkakaloob sa mga pamilya Lakay, kung saan halos 2,000 units ay tinitirhan na ng mga benepisyaryo. Lakay? Aba, pati nga yung mga pabahay, maganda ba yung mga pabahay? Ha? Ayan na. Yung kadalasang housing project na nakikita natin, ganun Lakay. Ayan, mga bungalow ba yan o
Parang Oo, yung Lakay. pabahay sa Riles dyan sa may Paco, sa may Malate. Ano, yung mga bungalow lakay. Bungalow type. Yung, mga... Yan bang mga tinayong bahay ni Secretary Jerry Acosar, ano ba yan? Typhoon free abang mayan? Ang mga typhoon proof ba ang mga ito? Katulad ng mga bahay dun sa Batanes na talaga ng mga bato-bato yung kanilang mga bahay doon kahit na ilang bagyong dumaan hindi natitinag maliban sa mabubong. Sana naman lakay ay gano'n. Sana ay matitibay na kasi ang tagal na rin namang hinintay ito ng mga Diyos ko. biktima ng Yolanda. Ang tagal-tagal na yung Typhoon Yolanda. Anong year nga ba yan, Miss Letta? Ngayon lang natapos yung mga pabahay. Tagal na yan. Oo, lakay. Ang bira. Ito yung permanent. Anyway, huli man daw at magaling na ihahabol pa rin. At least, ayan, tama lang. Ang Pangulong Marcos, tagarian ang nanay niya, dating First Lady Imelda Marcos, siguro, tsaka siyempre, nandyan, ha? Sabi nga, charity begins at home. Ayan. Dapat isama ang dating First Lady dyan. Ayan. Mabigyan ng pabahay yung mga sinalanta ng bagyo ng Yolanda. Ayan, 2013 lakay yung Yolanda. 2013 pa. Kita mo, tagal na pala noon, ha? Ngayon lang sila nagawa ng pabahay. Diyos ko naman, Anyway, sige. So, yung bang pabahay na bibigay, ano ba yan? May title na ba yan, Miss Let? Kasama yung lakay dun sa seremonya ngayon na dadaluhan ng Presidente. Pagpirma dun sa Memorandum of Agreement at Deed of Donation and Acceptance. Oh. At syempre, yung susi dun sa kanilang mga bahay. Symbolic key. Ayan, bawat bahay, ilang kwarto yan, Miss Let? May mga ano ba yan? Malaman natin na maya-maya lakay dahil ang ibinigay pa lamang ay yung kung saang mga lugar ito. Yung walong project at kung saang mga lugar sa Samar, Biliran at Leyte. Meron din sa Samar at sa Biliran. Lakay, Samar, Leyte at Biliran. Aba. Nasa Leyte yung ceremonial turnover. Matuto ang mga constituents ni Governor Ben Ebardone, lalo binabaha pa yata sila ngayon dyan sa Samar, ha? Ayan, anyway, Miss Let, ito bang pabahay, ano ba yan? Fully furnished ba yan? Malaman natin mamaya lakay. Sabihin, binigyan ng babae, gusto niyo pa, may mga appliances pa, fully furnished pa. Anyway, sige, abangan natin yan. So, siyempre, kasama ang Housing Secretary Acosar. NHA. NHA. Pero NHA yung binanggit doon sa si General Manager Joe Bentay ng National Housing Authority. Buhay pa pala ang NHA. Hindi natin masyado naririnig. Ayan, wala na yata sila masyadong pabahay. Tinake over na ng National Housing Authority. Ayan na. Ano nga ba yan? Yung Department of Human Settlements. Ayan. Anyway, sige. Sana lahat ng mga dinadaanan ng bagyo, dinapuran ng bagyo na may mga nawasak na tahanan, sana magkaroon din ng mga pabahay katulad dyan. Malakay. At yung ngayon nga ay higit 3,000 na pamilya ito. Pero nauna na daw na nakalipat yung nasa 2,000 benepisyaryo. Ayan. Okay. Maraming salamat, Miss Letta. Balik sa inyo, Lakay. Damdamin. At Narciso mula sa Malacanang, ayan, para sa mga taga-Samar, Biliran, Leyte, ha? Ayan, naku, kasuswerte naman ito. Kaya lang, yung dinanas nila, mahabigan, ayan, hindi mo na may ibabalik yan, ha? Samantala, sa iba pang report, naku, eto na, Mrs. 58 pesos na kilo ng bigas. Yan daw po ang maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Ipinatutupad na sa New Las Piñas City Public Market. Kahit sa Lunes pa ipinag-utos ng DA. Ganun ba? Sa Lunes pa ba dapat effective ito? Ano ang gagawin, Giselle, pagka may mga magbebenta pa rin ng imported na bigas na 59, 60, mga ganyan? Huhuliin ba sila?
Kaya lang ang gusto ko rito, asan ba si Val Gonzales? O hindi ba naka-standby malo si Val? Ang gusto kong malaman yung report ni Val, nag-report siya last week. Ayan, ganito rin, Biyernes, ha? Abay, dyan sa NIA, National Irrigation Administration, Apo Mayor, Administrator Eddie Guillen, ha? Ng Pidig, Ilocos Norte, ha? Abay, dyan sa inyo, nagbenta sila last week ng bigas. 29 pesos per kilo. Bagong ani ng mga farmers. Mabango-bango pa, ha? Nasaan na mga ito? Wala bang ganyan? Dapat ganyan, hindi 58. Damdamin Bayan. Alamin natin report mula kay Giselle Ricafort, RS number 15, Dalagang Bukid. Miss Giselle, please come in. Lakay, 3 araw na mas maaga itong New Las Piñas City Public Market na magbenta ng imported rice na sagad sa 58 yung suggested retail price. Ayon sa mga nakapanayam nating retailer, bagamat sa Lunes pa ito inutos ng Department of Agriculture, nagdesisyon silang agahan ang pagbebenta para lumakas-lakas naman daw yung kanilang kita at makatulong din sa ating mga kababayan. Kaya lamang yung problema, napipilitan daw silang ibaba sa 58 yung kada kilo ng imported kahit yung marami pa nilang supply na binili ng mahal. Ala. Bago ba itong kautusan ng DA, Lakay? Kasi bago nga itong direktiba, itong suggested retail price doon sa mga angkat na butil. Umiinda yung mga retailers ng mahinang benta. Epekto daw ito, Lakay, nung nakalipas na holiday season kung saan naging kabi-kabila yung bigayan at parapol ng mga butil. Gayunpaman, suportado umano nila yung Rice for All program ng gobyerno na simula ngayong araw magbebenta na rin ng 38 kada kilo at sa mga susunod naman magkakaroon na rin ng 36 pesos kada kilong sulit rice. Mabibili yung pinakamurang imported dito sa pamilihan sa halagang 40 pesos, partikular itong angkat mula sa Pakistan. Pinakamura naman sa local rice yung 50 habang pinakamahal yung 58 pesos. Pakinggan natin yung bahagi ng isa nating nakapanayam. Tumal, hindi sapat. Halos hindi kami kumita ngayon. Bakit po? Ang tumal ang pang araw-araw, hindi kinikita yung ginagastos namin. Ito si Giselle Ricafort para sa Ayun. Deezer H una sa Pilipinas. Paano yan, Giselle? Binili na nga mahal, kaya binebenta na nga 60 pesos yan. Pagkatapos magiging 58. Palugi na sila? Tanggap na bang ng mga rice traders yung mga nagtitinda ng bigas diyan? Ay, gano'n na nga, Lakay, yung nangyayari. Ang sabi nga nila, Lakay, ang mahalaga daw ay nakasusunod sila doon sa mismong utos ng Department of Agriculture. Kaya, Lakay, yung pinakamura o pinakamahal na talaga ng mga imported, talagang lahat 58 pesos. Pero sa ibang pamilihan, Lakay, mas mataas pa Meron pang umaabot ng 80, 90 pesos. Kagaya, Lakay, doon sa may Cartimar Market, Lakay. Pero yun kasi, yung mga kuha daw nila sa mga importer, mas mahal, Lakay. Kaya namumroblema din sila papaano kapag ganito na simula nga sa susunod na linggo sa January 20, epektibo na rin yung maximum SRP na 58 pesos. Ibig sabihin ay wala rin silang magagawa kundi magbenta ng palugi, Lakay. Nako, lungkot naman yan, ha? Kaya dapat siguro, Mr. President, Apo Lucas Bersamin, ha? Abay, wala na, wa-effect naman yung pagbaba ng taripa, buwis na imported na bigas, mataas pa rin, ha? Ibalik na. Ayan, ibalik na yung mataas na taripa na imported na bigas, ha? Una, para maprotektahan ang ating mga local farmers. Ayan. Correct, Lakay. Lakay, doon sa tinatanong mo kanina kung ano yung, kung huhulihin ba yung mga nagbebenta pa rin ng higit, Lakay, dito sa maximum SRP. May binabanggit, Lakay, si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na hindi naman daw ito price cap, itong MSRP, dahil ito'y gabay lamang, Lakay, suggested lamang o suggestion lamang para maiwasan daw yung profiteering, Lakay. Pero ang ginagawa para daw matutukan yung pagpapatupad niyan, para mabantayan yung mga importer maging yung mga retailer, nakikipag-ugnayan, Lakay, itong Agriculture Department sa iba't ibang kagawaran kagaya ng Department of Trade and Industry at Bureau of Internal Revenue. Ayan, okay. Alam mo, nakakalungkot. Chinuchubibo lang tayo rito. Yan. Binaba ang
taripa, bis na import na bigas. Para magmura ang bigas, mahal din. Hindi natin malaman kung anong dapat policy na ng gobyerno ha. Siguro habulin kasi yung mga price manipulators sa yung mga nag-hoard na mga presyo ng bigas na. Yung rice cartel. Andyan pa rin yung rice cartel, Miss Gisela. Anyway. Oo, correct. Oo, kaya nga lakay yung panawagan din ng mga kongresista natin bilang bilyones na lakay yung nalugi sa gobyerno dahil doon sa 15% na tariff reduction sa imported. Halatado naman daw na hindi nagbebenepisyo yung mga kababayan natin imbis na mapababa. Mahal pa nga yung mga yung presyo ng butil sa lokal na merkado. Patunay na dyan lakay yung ginabanggit nila na tila band-aid solution lamang. Itong mga ipinatutupad na inisyatiba ng Agriculture Department para mapababa yung presyuhan ng bigas. Ay, talaga. Alam mo, minsan parang maasar ka rin sa ating mga senador at mga congressman. Imbestiga na imbestiga. Ayan, kung minsan binabasa sa mga doon na mga iniimbitahan, ala pa rin nangyari. Ayan, ilang investigasyon na yan, Diyos ko. Abay, hindi na natapos. Hindi na natapos. Wala man lang tayo nakitang nakulong na ano yan, mga profiteers, mga involved sa cartel. Mga big time, di ba lakay? Oo. Minsan nakasawa na Ayan, parang inutin na ating mga mambabates. Walang nagagawa, walang nangyayari. Ha? Oo, lakay. Paikot-ikot lang at ang sa huli, ang kawawa, yung mga ordinaryong mamamayan. Sinabi mo. At saka mga farmers natin. Farmers. Ayan, lakay. Marami Manong Pedro Pilapil. Okay, Miss Giselle. Maraming salamat. Happy weekend, TGIF. Happy weekend, lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort, Miss Dalagang Bukid. Kaya dapat mag-sample din kasi ha. Ayan, para itong mga mapagsamantalang negosyante, ayan, matigil na yung kanilang mga evil ways. You got to change your evil ways, baby, before I stop loving. Mag-sample kasi. Sandali lamang, Edniel, para sa standby, Boy Gonzales. Babalikan natin ang Department of Agriculture. Mayors, tiniyak na hindi mapupolitika ang pagbebenta ng NFA rice dito sa Metro Manila. Aba, NFA rice ba, Edniel, magkano ipagbibili yan? Kaya ba binebenta ni Apo Mayor ng PIDIC Ilocos Norte na administrator ngayon ng National Irrigation Administration? 29 pesos. Asan si Val Gonzales Maluha? Agilapin mo si Val para alamin nga natin kung sabi niya tuloy-tuloy daw yung pagbebenta ng 29 pesos na bigas diyan sa NIA, ha? Report niya last week yan. Ayan, baka isang beses lang yan. Kung kaya ng NIA yan, bakit hindi kaya ng Department of Agriculture yan? Ng National Food Authority, ha? Standby Boy Gonzales, standby Edniel. Pero teka muna, babati nga muna tayo ng happy birthday, ha? Bati mo natin ng happy birthday at magpapapansit daw itong si Mayora, ha? Magpapansit ba si Pansit Malabon ba ito, ha? Wala bang pansit kanto ng mahal kita, ha? Oye, Mayor Jenny Sandoval ng Malabon, happy birthday Mayora. At batiin din natin si John Luwin Agala, ayan, from Mama Edna and family at mula kay Manang Bing Adalin. Wow, nakatats naman ito, ha? From Saudi with love. Alam po ito si John Louie Agala, mahabigan ni 8 years nagtrabaho na nurse sa Saudi. Abay, umuwi na nga Davao para dito i-celebrate ang kanyang birthday. Ba, galing-galing naman ha? Abay, maraming matutuwa dyan. At happy birthday din kay Berwasiful Edwin Tisoy Lucas ng Kawayan Isabela. Aba, babaha emperador dyan mamaya, Kuyang Tisoy. At pinapaitan, sabi ni Kuyang Barney Hosana. Happy birthday din kay Kuyang Colonel Aladin Culiado mula kay Frank Binaraw. Kay Bossing Robbie Hermoso, long time no see Bossing, ha?
Ayan, yung may-ari ng Petron dyan sa may EDSA Green Hills sa may Connecticut. Happy birthday din kay Congressman Gerald Virgilio Garcia. Happy birthday Kuyang Gerald Ber at ganun din. Of course, batiin ko ulit yung aming bossing nung nagtrabaho kami sa motel, ha? Bossing Widen Anito King. Ayaw na niya Anito. Ay, binenta yung mga motel niya, mga kaibigan, ha? Ayan. Nung nag-born again tong si Bossing Widen, Widen King. Yung kapatid ng may-ari ng Victoria Court. Ayan, binenta lahat yung kanyang mga motel. Ngayon, bishop na siya. Happy birthday, Efren Morado sa Bugtong, Kuyang Bugtong Sulpicio, ha? Hindi ka nagpaparamdam. At, babatin din natin itong pamangking nga pala natin, ha? Ayan, si Laarni Lynn Torres. Pagbati mula kay Kuyang Daddy, Kuyang Mario Torres ng Naralad sa San Jose City. At kay attorney, ha? Berde pala attorney JP Rorica Pajernos. Hindi ka nagpaparamdam. Binabati ni Kong JP Pajernos. At happy birthday din kay Abigail Guy ng Forbes Park. Wow! Mula kay Daddy Mr. Michael is my guy ng Manila Golf and Country Club. Mr. Michael Guy, ha? Saan ka ba kasama, bossing, sa mga golfers dyan sa Manila Golf? Ikaw ba kasama sa grupo ng mga hipo-hipo? Hipo-hipo o mafia, ha? Mga ganyang group pala kayo dyan, mga billionaire, mga multi-millionaire sa Manila Golf, kung ano nung tawag dun sa kanilang grupo, ha? Siguro parihipo ninyo, ano, ha? Sino hinipuan ninyo, ha? Ano mo, kadi umbrella girls na yan, ha? Happy birthday din kay Chodorico Jose Delfin ng First Gen at si Attorney Ernie San Juan ng Binangonan Rizal. Tinatawagan pala, ha? Attorney Ernie San Juan, ayan, ng Binangonan Rizal. Anyari na rin sa kaso ng God's Vineyard Memorial Park sa Silang. Kaayos sa Attorney Ernie San Juan. Tagal-tagal na yan. At binabati natin si Joan Oro Fariolen from USA. Wow! Nasa USA, Connecticut. Akala Connecticut, Green Hills, EDSA, ha? Yan. Abay, nanonood pala sila sa USA ngayon, ha? Aba, magandang hapon po sa inyo ngayon dyan sa Connecticut, US of A. From Bonbon Enjoy Oro. Ayan. At mula kay Manang Bing Adalin. Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali lamang, Chairman Artes, ha? Chairman Artes, Don Artes ng MMDA. Abay, ano po ang sabi ng mga mayor sa Metro Manila, ha? Anong sabi ni na Mayor Francis Zamora Estrada, ha? Abay, i-implement na ba ang 7 a.m. to 4 p.m. na pasok ng mga government employees dito sa Metro Manila? Daming bayan. Babalikan natin yan. Nako, kandidato sa pagka-mayor sa San Pascual, Batangas, dinisqualify ng COMELEC. Dami yatang dinidisqualify ni Boy George ngayon, ha? COMELEC Chairman Boy George Garcia. Yan. Kasama na si ko na Congressman Egay Erice. Pagkatapos sabi ng Supreme Court, naglabas ng TRO. TRO ba nilabas ng Supreme Court, ha? Abay, at yung iba pa, sino ba may ibang kandidato, ha? Ayan. Kaya tuloy, ayan, ay babaguhin yung mga balota, magpapa-imprenta ulit. Nasayang yung 132 million na halaga man ng mga balota na imprenta na. Diyos ko, sayang. Daming bayan. Ilang pabayan na sana yun. Ilang kilo ng bigas na sana yun. Standby, Edniel, standby, Boy Gonzales. Birthday din pala ni Edniel Parosa, ha? Birthday pala niya, asan nung breakfast natin? Daming bayan. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael Lee ng Toyota Alabang. Alas 9:15.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Para sa Sister L, ala pala aking partner ha. Ayan, agang nagbakasyon ha. Oras ganap na alas 9:22. Ay, good morning Congresswoman Lorna Silverio ng Bulacan. Sanay ma'am, ayan, huwag maglulupasay hane ha. At si Annabel Marguli ha. Sa mga ano natin dyan ha. Milyones na investment ha. Happy birthday muna kay Boss Boyet Laot ba? Mula sa isang kalahi at Kaloy Pascual. At happy birthday din kay Jelly Sana Faustino. Mula kay Warley, Jen Faustino, Wilson, and Willie Relador. Asan pa yung mga birthday greetings? Batiin na natin lahat. Si Lisel. Si Lisel 11-12 ha? Ayan. Saan ba nalipo itong si Lisel 11-12 na ha? At Sister L, kaya pala nagbakasyon ito. Birthday pala ni Sister L ngayon. Iba rin mag-birthday ito. Disneyland pa ha? Sa Hong Kong pa ha? At happy birthday Edniel Parosa. Senator Coco Pimentel birthday din pala ha? Kailan ng birthday ni Senator Coco ha? Samantala, alamin muna natin ang mga reports. Teka muna, bago makalimutan ito, i-congratulate din natin itong mga brethren natin sa Gualberto Agatep Masonic Class number 341. Kuyang Mayor Adora Andrada ha? Imbitado kayo sa kanilang public installation ngayon January 17 sa Gataran, Cagayan. Incoming Worshipful Master Cliff Bautista, Senior Warden Eric Labugen, Junior Warden Gerald Perucho ba? Pagbati mula kay Kuyang Freddy Martinez. At happy magbe-birthday ngayon ha? Sana magparamdam lahat ang mga ito ha? Happy birthday din kay Gorgie Rula at Ruela Saldico at January 20 pa si Senator Coco Pimentel Manlangit. Mula kay Omeng. Asan pa ba ha? Ito rin ha? Ayan, sige, batiin na rin natin. Congratulations sa mga brethren sa Luzon Masonic Class. Kahapon ito Ayan, newly installed offices ng Luzon Masonic Class number 57. Worshipful Master Adam Kiambao, Senior Warden Nelo Geliaco, Junior Warden Lidovino Tribino. Ang goas pala ay si Most Worshipful Roland Paulino ha? Congratulations mga brethren. At ganoon din sa Mencius Masonic Class number 93, Worshipful Master Neil John Macasyar, Senior Warden Samuel Chua at Junior Warden Romeo Lumagi Jr. ng BIR. Talaga naman ha? Congratulations. Narito muna ang mga reports. Sandali lamang, Noble Greg Kayabiyabat. Binabati natin si Modesto Galinato. Nanonood daw sila ngayon sa Butuan City. Magandang itong kababayan ko, taga Puritak, Pinili, Ilocos Norte. Napadpad ng Butuan. Ayan. At magpakita kaya si Speaker sa BBM event sa Leyte ha? Ayan. Nagtatampo daw ang Speaker ha? Nagtatampo ba ang Speaker kay pinsan, kay President Bonget ha? Dapat lang na pumunta ron. Siyempre, presidente ron, lugar niya yan ha? At happy birthday din kay Nathaniel Amador Chongson Andrada. Birthday pala kayo ni Nathaniel Amador Chongson Andrada. Mula kay Kuyang Daddy Tolosa Mayor Ador Andrada. At binabati natin si Noble Worshipful Master si DPWS Undersecretary Jaime Jimmy Abara Sosa Pakanan.
sa kanyang birthday sa Tacloban ngayon. Wow! Happy birthday, Yusek Jimmy Abarsosa Pakanan. Alaba tayo dyan. Pa-announce din ang LRT2 balik normal na matapos magpatupad ng provisional service kaninang 5 a.m. Anong tawag? Provisional service. Pumalya nga eh. Kinapos ba ng kuryente? Anong nangyari sa kawad? Ha? Ayan, so para sa mga pasahero ng LRT2, yung nanggagaling po na Antipolo, Marikina, Pasig, ayan, okay na rin po ang biyahe ng LRT2. Mabuti naman at naayos kaagad. Ito na mga report. Department of Agriculture, mga mayors, tiniyak na hindi mapupolitika ang pagbebenta ng NFA rice dito sa Metro Manila. Baka naman mamay makakampil ang bebentahan ng bigas, ha? Yung hindi kakampi ay 1 kilo lang. Yung kakampi ay 5-10 kilo. Aris number 52, Edniel Parosa. Sino may sabi niyan, Edniel? Edniel. Lakay, suportado ng Metro Manila Council itong pagpapalawig ng Rice for All program ng Department of Agriculture sa mga pamilyan. Ayun din itong planong pagbebenta ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Patitiyak ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, hindi mapupolitika ang naturang hakbang kahit kasabay nito itong panahon ng halalan ngayong taon. Target kasi ng DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na simulan itong pagbibenta ng NFA rice sa mga LGU, naging sa iba pang tanggapan ng gobyerno gaya ng AFP at PNP simula sa Pebrero. Sa layong may bahagi ito ng mga opisyal ng mas mura sa kanilang mga nasasakupan. Pero na ating tanungin kung required ba itong mga LGUs na ibenta rin yung mga mabibili nilang NFA rice, kinumpirma ni Laurel na hindi ito sakop ng panuntunan. Ibig sabihin, maaaring ibigay bilang ayuda o libre ang NFA rice depende sa magiging diskarte ng mga alkalde. Ang distansya ng kalihim, ginagawa lamang ng DA ang kanilang mandatong ilabas ang buffer stock ng NFA at malayo ito sa issue ng pamumulitika. Pakinggan natin ang kanilang bahayan. No, this is nothing political about this. This is something that we need to do as DA. Thank you. Yes, Edniel, nais kong banggitin na number one, kami naman po nagpapasalamat sa Department of Agriculture sapagkat magkakaroon tayo ng pagkakataon na may bahagi ang programang ito sa ating mga mamamayan. Yung sinasabing baka ma-politicize siya, I don't think any of the mayors in Metro Manila will do that. Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at MMC President Mayor Francis Zamora. Ito sa Edniel Parosa. Edniel, sandali. Saan makikita yung mga NFA rice? Saan mabibili ng ating mga ginanang tahanan? Saan pupuntahan yan? Lakay, kung matatandaan mo kahapon sa ating balita sa inyo ay inaprubahan ng isang konseho yung resolusyon na mag-uudyok sa DA para ipatupad yung food security emergency. Oras na magbigay si Pangulong Bongbong Marcos ng go signal, kung i-deklara ito ng DA Lakay, ay ang NFA rice maibebenta sa mga LGU. Ang target, ang start ay LGU. next February. So sa mga munisipyo mabibili yan. Pupunta ka sa munisipyo. City Hall. Lakay, sa mga sisimulan niyan Lakay sa Metro Manila LGU. So sa Quezon City, Maynila, kung saan pa man mga City Hall, sila ang bahalang mag-distribute niyan sa kanilang mga constituent. Pero kinonfirm ni Secretary Laurel, pwedeng ibenta ng mga LGU, pwede rin nilang ibigay as ayuda. Bahala na sila sa kanilang diskarte. Ayan, okay. So magkano 1 kilo sa NFA, sa mga LGUs? Ito ba yung 30, magkano ba yon? Magkano ito ibebenta ang NFA rice? Not more than 38 pesos, sabi ni Secretary Laurel kahapon. Sabi niya ay, basta wag higit sa 38 pesos yung benta ng mga LGU. Kapag ibinahagi nila yung NFA rice na kanilang ilalabas by next month. Ayan, pero sa DA, dapat daw maximum suggested retail price ay 58. Diyan naman sa NFA, 38. Aba, malaking bagay yan. Oo. Abay, magkano ang diferensya? 20 pesos. Sige, abangan natin yan. Sana merong mabibili at sana'y maganda yung bigas na ibebenta ng NFA through LGUs. Okay. Maraming salamat, Edniel.
sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Edniel Parosa, at dumako naman tayo kay asan yung report ni Val Boy Gonzales, ha? Sandali lamang, Boy G. Dito nga muna tayo kay Val Gonzales kasi bigas at kadiwa ang pinag-uusapan natin dito. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag, dagastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Sige nga po, tingnan nga natin sa Kadiwa Center dyan sa may Quezon City. Wow! Talagang may kadiwa sa National Irrigation Administration Office sa QC Vala. Ayan, ilang mga gulay, bumaba ng halos kalahati ng presyo, ha? Magkano na ang kamatis ngayon dyan, Val? Pero eto, ha? Ayan, gusto kong malaman na magkano ang presyo ng bigas ngayon? Meron pa bang bigas sa Val? Abay, nag-report ka nung last week, Biyernes, di ko makakalimutan yan. Sabi ng mga in-interview mo, tuloy-tuloy ang pagbebenta ng 29 pesos kada kilo, ha? Na mabaho na bagong ani mula sa ating mga magsasaka. Ang tanong dyan, Val, meron pa ba? Ayan. Meron pa bang binibentang 29 pesos na per kilo ng bigas dyan sa Kadiwa Center sa NIA, Quezon City? Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, nasa mahigit 200 kababayan na natin ang nakabili ng murang bigas dito sa tanggapan ng NIA, dito sa Quezon City. 29 pesos kada kilo yung presyo. Val, sandali lang, ha. Ayan, standby ka lang muna. Mananawagan lang ako, ha. Paging Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at DTI Secretary Roque at ayan, Mayor Francis Zamora Estrada, ha? At sino man dapat nating tawagan, ha? Abay, bakit dyan na ibebenta ng 29 pesos per kilo? Bakit mismo sa Department of Agriculture? Ha? Ayan. Bakit sinasabi na 58 pesos pa ang suggested retail price? Maximum. At dito sa grupo ni na Mayor Zamora, bakit 38? Bakit dito ay 29? Abay, paano ang nagagawa ito ng mga dyan sa Kadiwa Center sa NIA, Quezon City, Val? Paki-explika. Mayor, oo, ito kasing bigas na ibinebenta dito sa NIA, ito yung ani ng mga kooperatiba na tinutulungan ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration. Siya yung mga magsasaka na tinutulungan, Mayor. Kaya yung ani nila bilang ganti ay naibebenta nila, ibinibigay sa Val, dito sa Kadiwa ng Pangulo. putulin kita uli. Ayan, wala bang coordination si Secretary Laurel at NIA Administrator Eddie Guillen? Abay, Diyos ko. Abay, siyempre gusto na ating mga ginanantahanan mura na, ayan, bagong ani pa na bigas, mabango pa. Bakit na pinapangalandakan pa yung 58 na imported na bigas at saka 38 ng pesos na kilo ng bigas sa NFA? Bakit hindi na lang dito sa NIA, Kadiwa Center sa NIA? Ayun, kung palalawakin kung palalawakin What is happening to our country, Mr. President? Apo Lucas, apay mararamin dito apo, ha? Lukluk nyo man nagiti kailyan tayo. Ay, okay na o Japan. Pambihira naman, Ayan, mga taga-agriculture, dyan lang pala sa Kadiwa Center sa NIA, meron 29. Bakit magsara na ang NFA pagka ganyan, ha? Magsara na ang DA. Dito na tayo mamili ng bigas dyan sa Kadiwa Center sa NIA, Val.
Proceed. Kung palalawakin, Mayor, yung pagbibigay ng ayuda doon sa mga kooperatiba, ang ganti nila, ibebenta ng murang presyo sa ating mga kababayan dito sa Kadiwa ng Pangulo Program. Itong kanilang mga aning bigas, 29 pesos. Yung binabanggit mo kasi, Mayor, dalawang klase ng pagbili ng bigas. Yung isa ay imported, yun yung ibinebenta ng 58 pesos. Actually, bumaba na ngayon dahil yung Department of Agriculture ay umalma dahil ibinebenta ng 60 pesos na hindi na makatwiran. Sabi ni Secretary Laurel, hindi na makatwiran na ibenta ng 60 pesos o higit pa. Hayaan. Kung gusto na, kahit na 100 pa per kilo, ayan, okay lang. Basta pabahain ng presyo ng bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos na bagong ani pa, mabango pa. Kung gusto na, kahit 200 pa, wala tayong pakialam. Basta ang gawin ng gobyerno, ng DA, ayan, NFA, ayan, ang Kadiwa Center sa NIA, palaganapin yung 29 pesos na kada kilo ng bigas na bagong anival. Yun nga yung ginagawa, Mayor, ng NIA sa pamamagitan ni Administrator Gillian. Ito, papakita ko lang, Mayor, Ito, itong likuran ko, ito yung logo. Ipapakita ko lang kung gaano karami yung mga stocks pa rito. Dalawang storage pa yung nandito. Ito yung isang storage, Mayor. Ito. Ayan, punong-puno yan ng mga bigas. At meron pa ritong ginawa. Hindi ko nakikita. RSCB, pakipakita kayong tambak. Itong piloto nating si Eric Mendoza Jr. ay mukhang iba yung tinitingnan. Tinitingnan yata. Asa yung pilot cameraman mo dyan? Ayan, ifan nga doon sa nakasalansan na nakamada mga bigas dyan na tig 29 pesos per kilo. Medyo mahina yung signal dito. Ayan. Gusali ito. Yan yun. Mga sako naman ito, hindi naman, utong naman yan, tsaka kabatiti. Iba yan. Yan yung mga bumagsak ang presyo naman na mga presyo ng gulay. Kaya yung layunin ng Department of Agriculture na makakompetensya itong mga rice retailer, itong mga pribadong rice retailer, mukhang yun na yung mangyayari kalaunan, Mayor, dahil yung ating mga kababayan, itong buling ko lang itong mga taga saan po kayo? Live po tayo sa DCRA. Barangay Pinyahan o kayo ay nakabili ng 29 pesos? Yes po. Gaano ba kahalaga sa isang nanay na katulad nyo na makabili ng murang presyong bigas? 29 pesos. Gaya po yan, budgeting kami. So, siyempre, importante sa amin yung bigas. Kasi kahit anong ulam pwede. Importante kaya hinahabol namin na makabili kami ng malaking bagay sa aming mga magulang. Mga ilang araw na ho ba ninyong matagal din po. Matagal din 10 kilo po yan, 10 kilo po. Maabot din po minsan na depende sa konsumo ng isasalang po. Pero konti lang naman kami sa bahay. Minsan naabot ng 1 month, gano'n o kaya mga 3 weeks po yung konsumo ng 10 kilo. Ilan po ba kayo doon sa bahay po ninyo? Minsan pag mapasal yung mga anak ko na iba. So, kami po ngayon 7 po kami sa bahay. Mukhang kasama pa po ninyo yung mga kapitbahay po ninyo. Sa barangay din po. Kasama po ninyo. Yes po. Bali, itanong mo nga, ba't sila namimili? Saan nila nabalitaan na may tig 29 pesos per kilo ng bigas dyan sa Kadiwa ng NIA, Quezon City? Saan po ninyo nalaman na meron ditong binibentang 29 pesos? Announcement day po, dahil mga kagawit po namin well-informed po sa mga kabarangay po. Yun po, ini-informa dun sa barangay mayor. Kaya etong si nanay ay nasa mahigit 200 na nakabili. Bakit po si nanay ay parang 2 ho yata yung binili ho ninyo? Sa kanya po yung isa. Sa kanya po yung isa. Ito rin po mga ilang araw na rin ho ninyo ito. Val. Dahil marami kaming gumagamit. Siguro makain. Siguro mga 1 week lang po. 1 week. Tapos babalik na naman ho kayo. Yes, every week po nandito kami. Pumipila kami. Yes, may katanungan sa mayor? Ayan na, wala na. Ayan na, ang tanong ko lang, Val, after kay Mrs., kay ate, baka pwede natin matanong yung mga supplier, yung leader ng kooperatiba, saan sila kumuha ng bigas at nakapagbenta sila ng 29 pesos per kilo, Val?
Habang Malu pakitawagan nga si ni Administrator Eddie Guillen, ha? Ayan, paano nila nagagawa ito? Kung nagagawa ito ng Kadiwa Center sa NIA Quezon City under Administrator Eddie Guillen, abay, ito na ang gawin nating Agriculture Secretary. O kaya sa DTI, NFA, ha? Diyos ko, ba't nagagawa nila? Ang DA hindi magawa, NFA. Diyos ko. What is happening to our country, Mr. President, sir? Abay, batukan mo nga itong ibang opisyal ninyo. Bakit ganito? Bakit si Apo Eddie Guillen ng Pidig Ilocos na kayang-kaya magbenta ng 29 pesos per kilo na nabigas ng bagong ani pa? Okay, Val. Oo, yun yung magandang panaganapin, Mayor. Yan ang tanong dyan. Kung ito'y madadala sa labas ng NIA sa iba pang mga lugar, ang laking kagaanan. Nakita mo si ate habang sinasagot niya yung tanong natin kanina kung gaano kahalaga, Mayor, abot-abot hanggang tenga yung kanyang ngiti. Dahil na naman kung 29 pesos, 290 pesos lamang. Kumpara sa 40 pesos, halimbawa, na mabibili, ilan na, gano'n na yung matitipid mo kung pagkain ng pamilya mo sa loob ng isang linggo, yung 10 kilo. So, yan, Mayor, yung sitwasyon dito. Teka, Val, yung mga nagtitinda nga ng bigas, yung leader ng kooperatiba, alamin nga natin, baka may makausap tayo. Ayan, ito bang kanilang grupo, kaya bang masustain ba nila ng magbenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa iba't ibang pamilihan dito sa Metro Manila? Eto to si Kuya. Saan ho nang gagaling itong stocks po natin, Kuya? Region 2 po. Region 2, Cagayan Valley. Bali sa regional office po na nanggagaling particular na saan po sa Region 2? Sabela, Cagayan, Region 2, Cagayan, Vizcaya. Yun po ang mga Quirino. Ang bali po ang nangyayari po, binibili po ng regional office sa magsasaka. Kakontak namin po para ipasok dun sa mga rice mill na ginigiling at ibinababa po dito sa Metro Manila. Yan po yung programa ng ating Pangulo at ni Engineer Eddie Guillen, administrator po ng NIA. Kasapin natin si Kuya. Anong pangalan ni Kuya? Aldrin de la Cruz po ng NIA Central Office po. Aldrin po? Alvin Aldrin? Aldrin de la Cruz po. Aldrin de la Cruz. Aldrin de la Cruz po. De la Cruz. Ayan. Kuya Aldrin, sa NIA pala kayo, ha? Abay, itong binebenta yung 29 pesos kada kilo ng bigas, masusustain niyo ba ito, Apo Aldrin, ng ilang buwan or kayang-kaya niyo bang magbenta ng maraming bigas sa Metro Manila sa halagang 29 pesos per kilo? Opo. Kasi po ang ano po namin at yung binebenta po na stock po namin is yung po last year na yung pong programa ni Administrator na po ng August, October, November po yung stock na binebenta po ngayon. Ayan na. Abay, marami pala kayong stock samantalang pahirapan ang bentahan ng mga mura. Bakit hindi nyo... Bali, ang stock po namin dito, yung 4 na storage po namin. So, nag-alaman po ng almost 5,000 stocks po. Ayan, so hanggang kailan nyo po ibebenta itong bigas ng 29 pesos sa Mr. Aldrin de la Cruz? Hanggang meron pong supply na nabibili po doon sa mga magsasaka at para po makatulong doon sa mga magsasaka po natin. Kesa po mabili lang po ng mas mura, binibili lang po ng NIA para makatulong po sa kanila. Sa bagay, dyan... Binibili naman po natin dito sa ating mga sa community po ng mas mura. Sa bagay, sa ganda ng irrigation kasi sa Region 2, Apo Aldrin de la Cruz, ayan, tuloy-tuloy ang ani dyan kasi may hindi lang first, second, meron pang third cropping po kayo, di po ba? Opo. Yan po yung ating programa ng administrator na hanggang makapagbenta po tayo ng mas maraming bigas.
Abay, dapat pala sabihin natin sina Secretary Chulaurel, pumunta dyan sa NIA, ha? Ayan, at magipag-coordinate kay Administrator Eddie Guillen. Bakit nyo nagagawa dyan? Bakit sa ibang ahensya hindi kaya? NFA tsaka DA? Opo. Yun po ang programa po ng ating administrator at ng ating Pangulo. Ayan. Na makatulong sa mga taong bayan para makabili sila ng mas murang bigas. Ayan. Okay, so every Friday lang po ba ito o araw-araw, Mr. Aldrin de la Cruz, sir? Every Friday po, Manong Deo, every Friday po kasi pinisingit po natin yan. Ganun po ba? Opo. Para mabigyan po yung mga taga-barangay po dito sa Quezon City. Ayan. Okay nga Rod Apo. Ayan, ang galing-galing. Ayan, pakisabi kay Apo. Supporters nyo lang po since nung ako nag-aaral sa CLSU. Ganun ba? Galing-galing naman. Anyway, pakisabi po kay Apo Mayor, Apo Administrator Eddie Guillen. Ayan, ipagpatuloy niya itong ginagawa ninyo at congratulations. Sana'y kumara ito sa Metro Manila at makabili ang ating mga ginanantanan ng murang bigas na 29 pesos per kilo. Kaya naman pala eh. Okay, just again, Apo. Thank you. Okay, maraming salamat. Isa dun sa mga empleyado ng NIA na sila yung tumatanggap at namamahala dito sa Kadiwa ng Pangulo, Kadiwa Center dito sa NIA na nagbebenta ng 29 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas. Samantalang ko na rin meron, isingit ko na rin ito dahil napaka-importante. Napaka-importante nito, Mayor, dahil yung repolyo, hindi lamang murang bigas yung mabibili rito. Yung repolyo na 110 pesos doon sa ibang mga palengke, Mayor. Siguro mga yung pinakababa doon sa ibang mga palengke hanggang 110 pesos. 60 pesos lang naman dito. 60 pesos lang yung repolyo dito ang kada kilo. Yung Pechay Bagyo na 100 doon sa ibang mga palengke, abay 60 pesos lang yung kada presyo. Presyo dito sa lugar ng sibuyas 120, yung luya 200, yung talong medyo nagtaas nga lang yung talong dahil siguro doon sa kakulangan na rin ng supply. Nagaling sa Central Luzon ay 180 pesos yung kada kilo. Yung sibuyas, Mayor, yung dating umabot pa ng 300 pesos, ngayon ay 120 pesos ang presyo dito sa Kadiwa Center o Kadiwa ng Pangulo, dito sa tanggapan ng NIA, dito sa Bal, yung controversial na kamatis, magkano per kilo ngayon dyan? 120. Kita mo, dati 300, 120 na ngayon. 120. Yung 120 pesos kada kilo ang presyo. Kaya naman, kung titingnan mo itong mga stocks dito ng mga kooperatiba ng iba't ibang mga magsasaka na nagpunta rito sa NIA para magbenta ng murang presyo ng agrikultura, ng mga produktong agrikultura, ay halos maubos na dahil yung pila kanina umapanggang dun sa may bahagi ng Agham Road, Mayor, bahagi ng Miriam Defensor Santiago Road na ngayon, ay halos maubos na dahil sa haba o sa dami ng pila ng ating mga kababayan na nanggagaling hindi lamang dito sa lugar na ito. Meron pang nanggaling kanina na mga galing ng ibang lugar doon sa San Mateo dahil merong isang jogger kanina rito na nag-biker na nagbibisikleta. Inilagay plan na niya yung 10 kilo ng bigas doon sa kanyang backpack at iuwi niya. Val, picture mo nga na maganda yung notice diyan sa likod mo, yung Kadiwa Center na 29 pesos per kilo. Ayan, ipadala natin sa Malacanang, sa DA at saka NFA. Ayan. Ayan, picture mo maganda, isend mo nga sa sa Viber group natin sa DCRH. Ayan, para mairekomenda natin sa Malacanang, Apo Lucas Bersamin. Abay, baka pwede yung Apo ipatawag itong Agriculture Secretary, Administrator ng NFA at si Apo Eddie Guillen ng NIA. Ayan, kaya pala magbenta ng 29 pesos. Ba't nagkahagulo pa tayo sa 38 pesos saka maximum SRP na 58 pesos? Diyos ko, hindi natin gusto. Kahayaan natin yung mga imported na bigas, yung local produce muna natin na kaya pala ibenta ng 29 pesos.
Okay ba? Yan ang assignment mo, ha? Picturean mo yan, ha? Padala natin sa Malacanang, sa DA. Ayan, sa NFA. Oo, yan ang gagawin natin na Mayor. Sana yung picture na yan, yung pagpasa ng picture na yan ay lumaganap kasabay ng paglaganap ng 29 pesos na bigas sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Apo Little President, Mr. President Bonget, ha? Manang ay, look wanda tayo samat, Apo. Okinawa, Japan. Ba't ganito? Kaya pa ng 29 pesos, eh. Ay, good morning, Kuya Greg Kayabyam. Ayan, yung Toyota t-shirt daw, ha? Tanungin mo si Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela. Oras, standby man ang Milky, standby Raymond, standby Boy Gonzales. Oras ganap na alas 9:52. Good morning, Kuya Jun Kikoy. Abay kung subsidize yan ng National Irrigation Administration. Kung kaya nila sa NIA, bakit hindi kaya ng DA, ng NFA, ha? Dapat ganyan ang kailangan natin. Hatawin natin mga reports sa mayoralty bet ng San Pascual, Batangas. Bakit dinisqualify ng COMELEC, Boy G? Boy Gonzales, please come in. Galit ba si Chairman Boy George Garcia? Anyari, Boy? Lakaya pinanang diniskwalipika ng COMELEC ang kandidatura ni Mayoral Candidata Arlina Bantugo na magbuo. Kaugnay ng disqualification case na sinampa ng isang Danilo Marquez. Sa desisyon may piyensang Enero 14, 2025, pinagtibay ng COMELEC Anbank ang kanilang naunang desisyon na tuluyan ng ibasura ang motion ni Magbuo na muling repasuhin ng kaso. Ayon sa COMELEC Anbank, ang desisyon ay pinalat na sekretary na kaya hindi na makakasama si Magbuo sa mayority race sa San Pascual, Batangas. Samantala, nag-aay naman ang House Resolution na 2148 ang ilang mababatas upang imbestigahan naman ang umano'y maling paggamit ng pondo ni Mayor Ryan Dolor at ng kanyang Vice Mayor sa bayan ng Bawan Batangas. Bata ito sa Notice of Disallowance dahil nilabas naman ang Commission on Audit o COA laban sa mga naturang opisyal. Ayon sa resolution, nais ng mga mababatas na matukoy ang mga irregularidad sa bidding process at mga transaksyon ng Office of the Mayor sa Bawan, partikular na ang kontrata sa Agua Data Incorporated. Dagdag pa na sa resolusyon, malaki ang manalugi sa lokal na pamahalaan ng Bawan dahil sa 95% na nitong kita ay napunta lamang sa Agua Data Incorporated habang 5% lamang ang natira para sa munisipalidad. Nakita rin ang pagbebenta ng Bawan Water System Facility sa mababang halaga na nagdulot ng malaking kawalan sa bayan. Sa kabila ng isyu ito, patuloy naman ang kinatawa naman ng ikalawang distrito ng Batangas na si Congresswoman Gerbil Luis Ros sa pag-imbestiga sa Kongreso ng isyu tungkol sa National Grid Corporation of the Philippines at iba pang usapin na tulad ng misuse of fund ng mga opisyalis ng Mataas na Kahoy, Batangas bilang bahagi ng layunin labanan ng katiwalian at ipatupad umano ang wastong pamahala. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, report mula kay Manang Milky. Aba, nakaraming kongresista, ayan, malamig na. Ayon na isula impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte Carpio. Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay, dahil gahon na daw sa panahon, ilang kongresista umano ang malamig ng suportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, base sa legislative calendar, 10 session days na lamang ang natitira sa sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa Pebrero, anya, simula na ang kampanya para sa 2025 midterm elections, kaya hindi na prioridad ng mga kongresista ang pagsusulong ng impeachment. Sabi ni Abante, hanggang sa ngayon, anya, hindi pa na itatransmit ni House Secretary General Reginald Velasco ang tatlong impeachment complaints sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez.
sa rules, hindi pa makakilos ang House Committee on Rules para i-transmit sa House Committee on Justice kung hindi pa ito na i-refer ng tanggapan ng House Speaker. Nilinaw ni Abante na walang lumalapit sa kanya para isulong naman ang napaulat na ika-4 na impeachment complaint. Taliwas ito sa sinabi naman ni Velasco na baka daw meron pang magsasampa ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ako si Neil Carigunahan Gulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat manang Milky. Ma-hospital na may claims pa sa PhilHealth, mababayaran na. Aba, matutuwa si Kuyang Doc Michael Perez ng Batangas nito. Aris 28, Raymond Advance. Please come in, Raymond. Mayor, nabuhayan yung mga ospital na meron pang mga claim sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ay matapos ipangako ng pamuno ng PhilHealth na sila ay mababayaran sa lalong madaling panahon. Ito ayon kay Senior Vice President Renato Linciaco Jr. ng PhilHealth ay natanggap na nila yung co-signal malapi o mula sa Office of the Government Corporate Council o OGCC na bayaran yung mga unpaid at na-deny na mga claims ng mga ospital. Ayon dito sa kinatawan ng Philippine Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, 4 to 6 billion pesos ang utang sa kanilang PhilHealth. Ito ay mula 2020 hanggang 2023. Dahil karamihan daw sa kanila hindi nila naintindihan yung delay o kaya ay pag-deny sa kanilang mga claim. Ang sabi ni PhilHealth Senior Vice President Dr. Israel Vargas ay umaabot ng 10 bilyong piso ang habol ng mga ospital kasama na yung mga private at mga government hospitals. Walang magandang gawin ng mga ito kundi mag-file lang ng motion for reconsideration at kapag nakita nilang valid yung dahilan ng delay dahil doon sa kanilang panuntunan ay 60 days dapat ay mag-file ng claim, ay maari naman silang bayaran, lalong-lalo na yung mga lugar na dumaan sa mga emergency gaya ng mga bagyo at iba pang sakuna. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Advance. Aba, marami ang matutuwan yan. Bilis ng oras. Ayan, tama ka paring Big De Leon Lima. Dapat kumilos na ang Pangulong Marcos dito, ha? Mukhang chinuchubibo tayo sa presyo ng bigas. Pinagbigyan na lahat, binabaan na ang taripa na important na bigas, mataas pa rin. Ayan, dapat humingi ng tip. Paano nagawa ng NIA Administrator Gillian yan? Hindi kaya ng NFA, DTI, DA? At yan na pumabigyan ng kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Thank God it's Friday, TGIF. Chill-chill lang po tayo mga misis. Relax lang. Happy weekend. Ang ating partner si Sir L. Ako po si Deo Makalma. Magandang hapon, magandang umaga po at ingat-ingat po tayo. Susunod na, Operation Tulong with Wonder Woman. Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Oras ganap na 10:05.